Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame for Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga not pa personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo talaga na energy nyo lang, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Nasa baba ng video to, how to contact me. At yung mga details, syempre, sa personal reading. This is a general reading kawan Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, no? Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. I'm only the guidance para kay Capricorn, August 2025. Capricorn, uy, baka maraming langaw sa inyo. A period of ill health, depression. Yan, merong mga pagdadaanan with August. Maaari may mga magkakasakit, sipon, ubo, ano man yan. O kaya mga food poisoning, mag-ingat kayo no, sa mga kakainin nyo. Ikaw or someone into your life. Yan, mag-ingat din kayo sa langaw kasi di ba madumi ang langaw. Kung maraming langaw, ganyan. Siyempre, handito rin yung depression. Depression when it comes sa trabaho, ganyan o mga situation in life. Ingat lang din. And major challenge to overcome. Di sa mountain kasi siya, yan challenge yan. May mga challenge na ma-overcome. Hindi lahat kasi andito siya. No? O, new home, new attitude. Maaring may mga maglilinis ng bahay, magpapagawa ng bahay, aayusin ng bahay, or may mga new routine na gagawin or may mga new attitude na madidiscover, syempre. Basta yun, baka maglilipat kayo ng bahay, maglilinis ka ng bahay, o ano man yan, may mga aayusin kayo, or may new home. Ganyan. Papagawa or bibili ng bahay. Woman, dealing or relationship with a woman. Di sa feminine, feminine to. Maaaring ikaw ito or someone into your life. Ganyan. Maaring siya yung tao na provided ng about the home, di ba? Maaring karelasyon mo siya or kapatid, magulang, kung sino man siya. Feminine siya. Siguro, doon sa attraction, ano, kasi maraming flower. Maaring ito yung tao, isa rin siya sa tao kasi andito si Mountain. Kung ikaw is may karelasyon na or may mga past relationship, maaaring itong tao to is still attract sa'yo or may tao na na-attract sa'yo. Na gusto mo kung may karelasyon ka na, gusto mo pumagita sa isang relationship, anak. Nagsubang pa yung anak ko sa ano. Yan. Or someone na kasama sa trabaho. Kung ano man yan at sino man siya. Uy, meron kang caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. May mga pagbabago magaganap o mangyayari this August. Prepare. Siyempre, opportunity or windfall is coming. Ito na yun, siguro, when it comes sa broom, may mga bagay na kailangan ng ayusin, linisin. Kung sa relationship yan, kailangan ng simulang ayusin. Kung nagkakaroon naman mga conflict yan, sa trabaho, ganun din. Para may mga dumating pa na opportunity, no, sa buhay mo. Yan, opportunity or windfall coming. Kaya siyempre, pag nakapag-ayos ka na at nakapag-ano ka na. Kasi yung mga, halimbawa, sa bahay, yung mga hindi na kailangan, di ba? Kung bagay, mga hindi na kailangan, itapon mo na yun. Kasi hindi rin makakabigat yun sa energy mo. Kumbaga, hindi darating o papasok yung mga opportunity or yung luck in your life. Kaya kailangan na, kaya nito rin si Broom para dumating si maraming opportunity or windfall situation para magkaroon na ng changes in life. No? Someone is behaving stupidly. Kung sino man ito. At meron din dito too much concern with sexual matter. Tingnan natin ang iyong energy this August.
Anong energy ni Capricorn? Ay, anak, huwag ka dyan sa ano. Dito, anak, huwag ka dyan. Kilo mo. Umuubay yung ano natin. Hindi ko kasi siya nilagay sa mismo ano. Energy ni Capricorn. Kilo! Di ba nasa baba kayo kanina, anak? Doon na nasa baba, anak. Doon na sa baba, anak. Sorry pasensya na kayo. Kasi pag tumutol sila dito, lalaglag yung seleb ko, yung camera. Energy. August energy ni Capricorn. August 2025. Uy. Naku, hindi maganda. Hindi maganda. Yung energy, medyo weak, no? Sana hindi ka magkasakit, syempre. Medyo weak siya. Siguro marami ka sigurong gagawin kasi. Kaya magiging weak ka rin. O pagod, maaring pagod to, ganyan. Maluloss of balance ka, may imbalance ka, ganyan. Ang nakikita ko sa iyo. By this, yan, magkakaroon ka ng sana hindi ka, malolo of self-esteem ka kasi. Malalack of confidence ka, syempre, isa rin yun. Yan, yung, as in, mapanghihinaan ka rin. May mga bagay na hindi ka makaka-focus, ganyan, may mga bagay na wala yung strength mo. Sana hindi ka ma-impatient in this August din, sa nakikita ko dito. And then, marami kang gagawin no? Maaring may mga pag-iisipin ka or marami kang gagawin, o may mga gagawin kang biglaan. Maaring ganun sa iba sa inyo. Pag-ingat kayo sa money nyo. Merong may mga paggastos o sobra-sobra yung paglabas ng pera o may lalabas na malaking pera. Again, ate, may biglaan. Maari may biglang pagkakagastusan, may biglang pag-uusapan, ganyan. Yun ang nakikita. I-reverse mo siya, syempre. Paghandaan mo na. Kumbaga, kung kulang ka sa tulog, kailangan damihan mo pa ng tulog para pagka makabawi ka, no? Sa nakita ko dito. Tsaka may mga ira-rush ka ata this August sa buhay mo. Yan, baka may mga ira-rush ka, mga bagay-bagay. Anong parating sa kanya? May mga iisipin ka rin, no? Anong parating kay Capricorn this August? Ano po ito? Okay. Parating. Uy, talaga. Congrats. Good news. May darating sa yung good news dito. May darating sa yung good news. And then also, may mga achievement, no? Fulfillment, achievement, happiness. Siyempre, may abundance din ako nakikita sa'yo. And then, may achievement of goal, no? Na parating, yan, parating sa'yo. Siguro malaki o maliit man yan, may mga situation na you will enjoy the fruit of your labor. Halimbawa, 'di ba? Baka related siya dito. Kumbaga, may mga gagawin ka na rush o may mga situation na aayusin mo kasi na dito si Broom o may mga bagay na kung ano man yung sitwasyon na yan, maaring yun is magtagumpay, no? O sa iba naman sa inyo, may mga getting together. Yan. Merong happiness, enjoy, fun, celebration, collaboration, may mga creativity na gagawin also, may mga union, syempre getting together, yan, mga close relationship man yan, ng family, reunion, family unity, surprise parties, may mga ganong situation ako nakikita sa'yo. May mga pag-uusapan din na related to
family related sa goal, related sa bahay, yan ang nakikita ko dito. There's a new beginning din, ano? Ibig sabihin, may isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. Kung may mga bagay o sitwasyon na medyo nagkaroon ng frustration man yan, o hindi naging maganda, o nagkaroon ng mga aberya, this August is the beginning of a new situation. Yan. Yung iba naman sa inyo ay meron kayo makikilala. Ayan, may makikilala kayong new person. Maaring ito is a love, no? Maaring makikilala niyo siya by the party or sa kaibigan ng kaibigan. Yun ang nakikita ko dito. Makikilala niyo siya. Congrats sa mga parating sa iyo na maganda. Actually, ano ka, no? Magnetic ka, no? Makakaramdam ka rin ng pagod. May travel kayo, ah. May bago kang tatahakin. Meron kang isang sitwasyon na makikipagsapalaran ka bago. Hindi ko alam why. Siguro sa love life or sa bahay. Kasi andyan si Bruno, bari din sa babae na to. Or sa mga pagbabago with the caterpillar. Siguro iba dito, may mga begin of a project. Yan, may mga bagong project na gagawin. Iba sa inyo. Anong dapat iwasan? Yung iba sa inyo is mas more kayong kukonect sa sarili nyo, mas yung mapahalagahan o mamahalin yung sarili nyo, o yung mga tao na nakakasalamuha mo, o yung mga tao na malapit sa iyo. Yan. Dapat iwasan. May coming home, ano, hindi ko alam kung may uuwi. May uuwi ba na galing bansa, galing probinsya, ikaw ba, ganyan, uuwi, mga ganyan situation. Yung iba dito, siguro, there's a married, maaring may mga pupuntahan kayong wedding, o kaya may mga mapag-uusapan kayo about the married, mga ganyan situation. Dapat iwasan. About sa bahay, ganyan, may mga pag-uusapan kayo. Ano ba itong card mo? Dapat iwasan. Ang daming lumabas. Ang daming lumabas. Ano ba yan? Kailangan pahirap, Day. Okay. Iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung pagkalito or hindi ka makapag-decision with your own. Iwasan mo manahimik lang, syempre, no? Iwasan mo yung mag-alala, anxiety, o yung i-delay yung mga bagay-bagay. O syempre, yung iwasan mo rin yung hindi ka mag-ingat. Yan ang pinaka-the best, no? Iwasan mo yun. Iwasan mo yung ano ba to? Yung buhatin mo yung responsibilidad ng iba. Ganun. Hindi mo responsibilidad yung iba, no? Wag mong iaklang sa balikat mo yung problema ng ibang tao na hindi naman para sa iyo. Too much responsibility. Kung sa responsibilidad mo, okay lang din. No? Hindi mo problema yung problema ng iba. Kung family mo yun, siyempre problema mo yun. Eh kung kapitbahay mo lang yun at kamag-anak mo yun, huwag mo nang problemahin yun. Hindi mo na kasalanan yun, no? Sila may kasalanan doon. Kumbaga, responsibilidad nilang asikasuhin at resolbuhan yung bagay na yun. Okay? Iwasan mo yung hindi ka rin magsalita. Kahit alam mo sa sarili mo yung katotohanan, hindi ka magsasalita. I-express mo din yung opinion mo dito. And syempre, iwasan mo yung mga taong gagamitin ka lang, yung taong sasandal sa'yo because of the needs. Kapag wala na, tatalikuran ka na nila. Yun. Iwasan mo manahimik. Yung hindi ka nagsasalita. Nang oo ka lang ng oo. Kahit na alam mo naman na mali na. Ganyan. Iwasan mo hindi ka makapag-let go. Iwasan mo yung mga tao na
mapangling lang o di maaasahan o mandaraya, no? Yun. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi anytime pwede kang mag-collapse, anytime pwede kang mag-breakdown, anytime sino tutulong sa'yo pag gano'n na nangyari sa'yo? Diba? Kumbaga, ang dami mong tinutulungan, no? Ang dami mong, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo, paano kung dumating yung time, diba? With the broom, paano kung dumating yung time? Ikaw naman yun nangailangan. Sa tingin mo ba nandyan sila? Wala. Hindi ko sinasabi magdamot kayo. Kasi nai-imbalance ka. Isipin mo rin yung kinabukasan mo. Tingnan natin, love. Love is a lot. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Itama mo yung mga mali. Hindi sa time to clarity. Hindi sa time na kailangan mo magdesisyon with your own or magdesisyon o magsalita. Ganyan. Love ni Capricorn. May namimiss ka ba or someone is missing? Okay. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay na, ang nakikita ko dito kung nagkahiwalay kayo, hindi ka naman niya pinahalagan. Maaaring isa sa inyo is may problema sa pera. No? Maaaring isa sa inyo is may problema sa pera, maaaring na andun yung situation na baka isa lang sa inyo. Uy, ano yun? Baka isa lang sa inyo, nagtatrabaho, no? Or umaasa lang din yung isa. Or maaring sa part mo o sa part niya ay may problema sa pera. Kung kayo nagkahiwalay nito, nagkaroon ng pag-aaway Nagkaroon ng pag-aaway, maaring hindi niya nakuha sa'yo o hindi niya nahanap sa'yo yung hinahanap niya. Kaya hando sa sitwasyon na umalis o nagkaroon ng paghihiwalay dito sa sitwasyon. Dumating kasi sa point na maaring nagkaroon ng pagdidikta, oo lang ng oo yung isa, maaring ganun, na handun yung nagkaroon ng manipulative situation, naging hindi maganda yung mga pag-uusap o maaring naging bastos yung isa sa pananalita, maaring ganun, pero nagkaroon ng pag-aaway as in, hindi nagkaroon ng pagkakasundo kasi dito. Yun, dumating na lang yung point na ang dami na naging disappointment, hindi naging masaya, hinanap niya yung sarili niya, o ikaw, ito, ganyan. Nag-isip naman siya kahit papaano, bago siya umalis. Or ikaw, ito ha, yun. Ate, love ba niya ako? Hindi. Hindi because of something lang. Yun ang nakikita ko. Kung kayo naman is single, sabi dito patient lang. Kasi, maging patient ka lang, darating yung time na makikilala mo yung twin flame mo. Sa tamang panahon darating siya. Kasi ito is patient lang ang sinasabi dito. Iba dito siguro kasi nagkaroon ng ng dalawang relationship kaya handun din sa nagkaroon ng hindi pagkakasundo o nagkaroon ng paghihiwalayan. Kung kayo is in relationship, maaring itong babae na to, no? Babae man o lalaki, maaring isa yun sa naging problema in this relationship. Diba? Kung kayo is in the relationship, may mga problema kayo sa money din ang nakikita ko sa inyo. Isa sa inyo is mahilig mag-isa o isa sa inyo is mahilig magmuni-muni. No? Kumbaga, andun yung situation na may mga iniisip o sinisiyasat o naghahanap ng mga bagay na solutions in life. Siguro lalo na rin sa pera, maaaring iba sa inyo, ikaw or siya, maaaring ganun. Or handoon yung situation na kahit papaano naman, when it comes to relationship, tinatry niya naman ding balansehin itong situation na to sa nakikita ko dito. May mga point lang talaga na situation na tahimik lang din yung relationship or hindi gaano nagsasalita, no? O hindi gaano nag-uusap.
Kumbaga, nag-uusap naman. Hindi ko naman sinasabi hindi ka nag-uusap. Nag-uusap, pero madalang siguro. Ganun lang ang nakikita ko dito. Andoon yung situation na siguro hindi mo na-express o hindi niya na-express yung feelings niya sa'yo. Maaring ganun din sa iba sa inyo. Yun, may kanya-kanya kayong routine, kumbaga, dito sa relationship na to. Pero nakikita ko naman na nagbabalanse naman kayo kahit pa paano. Kumbaga, nagpapakiramdaman at naghihintayan lang kayo when it comes sa mga dapat gawin o dapat aksyonan in this relationship. Siyempre, isa sa inyo maaring nandun sa situation na ganito, 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 ganito gawin mo, ganito, ganyan. Ganito kaya, kung paano ganito. May mga ganun situation ako nakikita dito. Pero handi naman yung love sa nakikita ko dito. Handi naman yung love, handi naman yung patient, handi naman yung um, community nitong situation na to. Kahit pa paano naman, nagkakaroon naman ng magandang situation sa love. Sa mga magkakasama ha. To. Minsan medyo mahirap ano. Siguro alam mo yung hindi mo mabasa kung ano iniisip niya. Is siya din hindi niya mabasa kung ano iniisip mo. Ando kayo sa point na yon. Kung mag-usap kaya kayong dalawa, sabi ka nila. Kung kumbaga hindi nyo na-express yung feelings ng bawat isa. Ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Capricorn? This August 2025, money ni Capricorn. Ay, ba't ito nagamit ko? Iba na pala yung card. Di ba? Muntik pa akong kamali. Money ni Okay. Sa money mo, medyo hindi maganda. Oo, you try to make it balance, no? Kumbaga, nahandun yung, napagkakasya mo yung meron ka. Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, hindi ko naman, okay naman siya. You try to make it balance yung money mo. Kumbaga, you go to the flow when it comes sa mga halimbawa, ay may gastos o ganito, ganyan. Kung sa atin nagsasuccess ba? Hindi. Hindi ko nakikita. Pero kailangan mo ayusin siya. Kailangan isaayos o planuhin maigi. No? When it comes sa money mo, sa nakita ko dito. May babae dito na marunong mag-handle eh. May babae marunong mag-handle. Hindi ko alam kung ikaw or someone, may tao ako nakikita na marunong siya mag-handle ng pera. Kung halimbawa gusto mo magpatago o kung gusto mong kung meron kayo mga pinagkakatiwalaan, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Sa money, okay naman siya pero nagkakaroon pa rin ng problem dito. Siguro sobrang saktong-sakto yung nangyayari o yung dumarating sa buhay mo. Kailangan lang, may mga sitwasyon na magtatapos when it comes sa money. Siguro kung magkakaroon ka ng kung may mga pag-uutang, o may mga utang, o may mga hindi nabayaran, maka this time is magtatapos na yun sa iba sa inyo. Magkakaroon naman din ng transformation when it comes sa money, pero kailangan mo lang din maging aware at maging responsable sa pera mo. May mga bagay lang talaga na kailangan ng ikat o alisin, no? O baguhin when it comes sa pagpapatakbo ng money mo. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health ni Capricorn? Ikaw or someone sa buhay mo?
Sa health, okay naman siya. Sa nakita ko dito, you still fighting. Ganyan. Kumbaga, nahando yung pagpa-fight when it comes sa health issue. Kung mayroon kayo mga health issue when it comes sa sarili mo, sa family mo, ganyan. Siguro ano lang to, mga masakit ang lalamunan, by the August, sipon, ubo, ganyan ang nakikita ko dito. Pero, ang nakita ko magiging okay naman siya. Kumbaga, makaka-recover kayo, ikaw or kayo dito sa nakikita ko dito, no? Kasi siguro may mga ininom din kayo mga vitamins, maaari iba sa inyo, o needs na, no, sa mga hindi umiinom. Sa iba dito is nagtiting advantage na rin, no? Kumbaga, nagiinom na sila ng mga vitamins o mga kailangan sa katawan para maging okay o mag-heal yung kung may mga sakit. Yun ang nakikita ko dito. Siguro sa sakit, yung puso, dibdib, ikaw or someone into your life, cancer, kidney, bladder, bato, ganun lang. Hindi naman ganun lang, ganun. Pero, kung sabi mo atin, naging, hindi naman, hindi. Nagiging ano siya, nagkakaroon naman ng okay, nagkakaroon naman ng pagsasaayos dito. Kasi sa tingin ko naman yung mga iniinom naman kayo dito, no? Yan. Kung sa migraine naman, nakikita ko naman na paminsan-minsan siguro, may sumasakit yung ulo, ganyan. Paminsan-minsan siguro, hindi lang. Pero nakaka-recover, no? Napaka-very careful nyo naman dito, no? Yun, may mga insomnia, nakakatulog naman din kahit pa paano. Dahil nga siguro sa mga iniinom na gamot, maaaring ganun. Tingnan natin, any opportunity pa po. May mag-end, magkakaroon, may paglipat, hindi ko alam in what way yung paglipat mo, sa trabaho, sa lugar, bahay, place, may paglipat, or section 1, section 2, may mga ganun. May, yun nga, may, sabi ko nga din si broom, and then may mga may mag-end sa buhay mo, mag-end na cycle, may transformation, and then may mga unexpected change happen in life by this August. May mga unexpected. Meron ako nakikita papers and documents. Maring makaka-receive ka ng mga message, information, news, ganun. Or may mga asikasuhin ka na papers and documents. Maring may mga isusulat ka. Or ano man yan. Ano ito, universe? Nako, hindi maganda. Iwasan nyo na lang para hindi matuloy. Okay. Dito, sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon. May mga magkakaroon ng hindi maayos sa pag-uusap. No? Sa nakita ko dito, may tao makasarili, may tao na magiging demanding. Hindi ko alam in what way, no? Yeah, may tao magiging demanding sa'yo or may tao na pwede kayo mauwi sa conflict, iwasan nyo na lang. May mga kawalan ng pagkakaisa, pwedeng magkaroon ng paghihiwalay, hindi pagkakasundo, puot, galit, or may mga hindi kayo same page ng tao na to, no? Sa nakikita ko sa iyo. Yan, may mga taong sasalungat sa iyo o sasalungat ka. May mga rush or something biglaan na situation. Merong pagtatalo o hindi pagkakasundo o alitan nga tulad na sabi ko. May mga kawalan ng tiwala or kawalan ng belief sa sarili. Maaring siya is wawala siya ng tiwala sa iyo or ikaw sa sarili mo or ikaw sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. There's a deep one situation. Ako, makakaranas ka dito ng deep one. Sa iba naman sa inyo, siguro hindi ka makakapokus sa mga bagay mo na gagawin this August, no? Ang nakita ko, malalack of focus ka, maaring ganun, lack of clarity, maaring malilito ka sa mga bagay na gusto mo i-pursue, sa mga gagawin mo, magkakaroon sa'yo ng creative block, kuhanin mo lang yung sa'yo sa sinasabi ko. Sa iba naman siguro, ma-unproductive ka. Ganyan. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo magagawa, hindi mo ma-actionan, o kaya naman, may mga missed opportunity na darating sa'yo. Halimbawa, meron kang gusto i-pursue, ay gagawin ko to, ay bukas na lang, sa next week na lang, sa next month na lang. Pwede yun. No? May mga, may mga unclear or unclarity situation, yun ang nakikita ko sa inyo.
May imbalance ka. Kailangan mo na self-love dito. Anong advice kay Capricorn? Sana walang magkahiwalay naman. May magiging very possessive. Iba ito classic. I-research niyo yung possessive na yan, mga demanding, yung tulad na sinabi ko, mas marami pang meaning ang possessive na tao. Ay, possessive na meaning. Possessive na tao, no? Mareklamo, yan, isa rin yun sa pagiging possessive. Kumbaga, hindi siya satisfied sa mga gagawin mo, sa mga sasabihin mo, yung mga ganang sitwasyon. Maraming klase possessive. Pag isa-isa ko to, naku, naging diksyonaryo na ako. Advice. Okay, ang advice sa iyo. Sinasabi dito na umiwas ka na lang kung kinakailangan. Total naman, lumabas na dito yung di ba? Sabi, umiwas ka lang kung kinakailangan sa mga bagay na ikaka-disappointment mo, ganyan, sa hindi naman ikaka-success. Huwag ka manghinayang o malungkot o mag-isolate sa mga bagay na hindi mo makakamit, sa mga bagay na mag-failed. Huwag mong pagsisihan yung mga bagay na nangyari na o naganap na. No, ang kinakailangan lang sa'yo this time is to move on, to withdraw yung situation or to escape or to need to walk away doon sa bagay na yon and mag-start ka ng new beginning sa buhay mo. Yun ang sinasabi. Enjoy mo yung buhay. No, sinasabi rin dito. Enjoy your life. Focus to structure, to rebuild yourself, your family, your relationship. Itayo mo muli yung sarili mo, kung ano mang foundation na meron ka. Siyempre, sarili mo, foundation mo rin yun. And syempre, focus sa mga tao na nagmamahal sa'yo. And then, start a new beginning in life. Be happy. Maging ka lang, be contented. Be contented. Syempre, huwag mo ibababa yung pride mo. No? Huwag mo ibababa yung pride mo. Yun ang sinasabi. Mga celebration na magaganap o mangyari. Siguro, may mga birthday celebration, getting together, family, surprise party. May mga celebration na magaganap by August. Baka may mga birthday. Diba? Magkakaroon ng pagkikita-kita, union, no? Ng family, cross relationship, ganyan ang nakikita ko sa iyo. Yun. Arigato naman sa guys.